Another story again, ang tindira at ang scholarship. Si Ana ay isang simpleng dalagang probinsyana. Grade 12 student siya sa isang public school at tuwing hapon pagkatapos ng klase, tumutulong siya sa nanay niyang magtinda ng kakanin sa palengke. Basta makatapos lang ako, okay na ako, sabi niya palagi habang nagbabalot ng suman. Pero deep inside, Ana had bigger dreams. She wanted to become a teacher. Kaya lang alam niyang hindi sila kayang paaralin ng nanay niya. Wala rin siyang ama, iniwan sila nung bata pa siya. One day, habang nagbabalot siya ng paninda, may isang matandang babae ang tumigil sa kanilang pisto. Anong pangalan mo, iha? Tanong ng matanda. Ana po, maganda ang ngiti mo. Siguro matalino ka rin. Sabi ng matanda. Habang umiti, saktong sipag lang po. Sagot niya, sabay tawa. A week later, bumalik ang matanda. This time, dala ang forms. Apply ka rito. Scholarship ito para sa mga working students na kagaya mo. Wala kang babayaran kahit piso. Nagdalawang isip si Ana. Deserve ko ba ito? Kaya ko ba? But she remembered her late father's last words. Anak, huwag mong sukuan ang sarili mo kahit mukhang wala ng chance. So Ana applied the scholarship. Months later, habang nagtitinda pa rin, may dumating na sulat. Congratulations, you are one of our full scholars. Napaiyak si Ana. Hindi dahil sa scholarship lang, but because for the first time, she felt seen, heard, and believed in. Moral of the story, hindi mo kailangang perfecto para maging karapat-dapat. Kailangan mo lang maniwala kahit konti na may maganda pang mangyayari sa buhay mo. Sometimes, it's not about luck. It's about showing up, doing the work, and believing na kahit galing ka sa maliit na pwesto, malaki ang pwedeng marating ng pusong lumalaban. Remember that.